kabataan nga raw po ang pag-asa ng bayan, pero paano kaya sila matututo ng maayos kung kapos ang kanilang kagamitan sa pag-aaral tulad ng laboratorio, computer at libro? Narito po ang special report ni Cedric Castillo. Huling taon na ni Kim sa elementarya. Kandidato siya sa pagka-valedictorian dito sa Palomok Elementary School sa bayan ng Titay sa Zamboanga, Sibugay. Protect the body from infection. Pero pangamba ng kanilang principal, baka gumraduate siya nang di man lang nakakagamit ng microscope. Oo. Magana po ba ito? Ay, wala na yan. Display na lang. Hindi sila nakapag-actual ng wala silang microscope. Pagpunta niya doon na siya sa college, sabi niya, talagang na-ignorante ako, hindi ko alam. At lalong-lalo na ng computer. Sana mabigyan sila ng computer doon, sir, kasi sa ibang school na makakita ko, may mga computer sila wala. Kasi yung anak ko, sa ibang bahay yan, maghihiram ng computer para mag-research kung paano. Sa buong bansa, kabilang ang paaralan ni Kim sa mahigit 36,000 public schools na wala pa ring laboratorio hanggang sa kasalukuyan. Isang computer dapat sa kada estudyante. Pero ang bawat computer sa mga public school, kung tutuusin, ay pinaghahatian ng 640 mag-aaral. Kaya nga ang computer na isa dapat required subject sa mga public schools, madalas sa mga larawan na lang nakikita, kundi man hindi talaga naituturo kailanman. Sa panahon pa naman ng internet, malaking kawalan para sa mga bata ang di makagamit ng computer. Iba talaga yung theory, yung sinusulat mo sa actual na hahawakan mo yung mapa. Wala lang ang computer. Halos wala pang kalaman-laman ang library ng paaralan. Ang kakaunting libro, luma na kundi man matagal lang pinaglipasan. Sulit na itong aklat na ito, bigay po ito sa amin ng ibang sektor. Di natuloy nakakapagtaka na sa huling National Achievement Test na sumusukat sa mga napag-aralan ng isang elementary student bago pa man siya tumapak sa high school, halos pasang-awa lang ang grado ng mga estudyante sa Palomok. Sa buong bansa, hindi man lang umaabot sa passing rate na 75% ang average score ng mga kumukuha ng pagsusulit mula 2005. Sa Trends in International Mathematics and Science Study na sumusukat sa kaalaman sa science at math ng mga estudyante ng 25 bansa, pumapangatlo sa pinakakulelat ang Pilipinas. Ang kinakailangan talaga namin, yung mga facilities talaga, na kailangan makapag-compete ang mga student globally, saan mo man itapat sa buong mundo, ipaano? Ni kahit nga isang computer, hindi nila alam kung ano yun. Sa library naman, ano yung makikita lang dito? Wala. Sagot naman ng DepEd, pupuna ng K-12 program ang kakulangan sa natutunan sa elementarya. Dito nga sa K-12, ang sinasabi natin lagi, binibigyan natin ng karampatang karunungan ang mga bata, full swing na tayo sa kinder. Tapos ang pinapatupad ngayon natin, yung enhanced curriculum ng grade 1 and grade 7. Noong isang taon, tinaasan ang budget para sa edukasyon, pero mapupunduhan lamang nito ang pagpapatayo ng mga classroom na matagal na dapat na itayo at mga kakulangan sa mga mesa, upuan at guro na taon-taon na lamang pinoproblema. Wala na tayong kulang ngayon. Yun naman ang tinatarget natin umabot doon sa standard na 6% GDP. No? Sa kasalukuyan, malayo pa rin ang pondong inilalaan ng gobyerno sa rekomendasyon ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO na 6% ng gross domestic product o kabuuang kita ng bansa. Kung bawat isang may kakayahan ay magagawa sa kanyang takdang gawain, ano ang palagay ninyo na magiging daigdig natin? Pangarap ni Kim maging accountant balang araw. Pero sa ngayon, kailangan muna niyang bunuin ang mga kawalan at kakulangan sa sistema ng ating edukasyon. Cedric Castillo, GMA News.